Nakaramdam ka na ba ng panginginig sa lupa, isang banayad na paglipat sa hangin ng pagbabago? Ang mga banal na kasulatan ay nagsasalita ng isang oras, hindi malayo, kapag ang mga bansa ay gumuho, hindi sa isang bang, ngunit may isang bulong ng panloob na pagkabulok, isang buntong hininga ng banal na paghatol. Hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa mga kaguluhan sa politika, ngunit isang seismic shift sa mismong tela ng pandaigdigang kapangyarihan, isang makahulang unraveling unsettled sa aklat ni Daniel, sa pagdadalamhati ni Jeremias, at sa buong nagniningas na mga pahayag ng paghahayag. Ngayon, sinisiyasat namin ang mga banal na kasulatan upang maunawaan kung aling mga bansa, ayon sa hula, ang magiging unang sumuko. Ihanda ang inyong sarili, para sa paglalakbay sa unahan ay parehong hindi mapakali at malalim na paliwanagan. Magsimula tayo sa pangarap ni Nabucodonosor, ang hari ng Babilonya, isang panaginip na napakalakas na pinagmumultuhan nito ang kanyang pagtulog. Si Daniel, ang tapat na lingkod ng Diyos, ay binigyan ng kahulugan ang pangarap ng isang napakalaking estatwa, na ginawa mula sa magkakaibang mga metal ginto, pilak, tanso, bakal, at sa wakas, bakal na halo-halong may luwid. Ang bawat metal, ang aking mga kaibigan, ay kumakatawan sa isang kapangyarihan sa mundo, isang sunod-sunod na mga imperyo, na umaabot mula sa kaluwalhatian ng Babilonya hanggang sa pagiging komplikado ng ating modernong mundo. Ang estatwa na ito, sa marilag at nakakakilabot na anyo nito, ay isang visual na representasyon ng pagtaas at pagbagsak ng mga kaharian, ang bawat isa ay nakalaan na masira, katulad ng luwad sa mga paa ng rebulto. Alalahanin ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, bago ko ako nabuo sa tiyan ay nakilala kita. At bago ka magkames sa labas ng sinapupunan ay binalaan kita, at inorden kita ng isang propeta sa mga bansa. Tulad ng alam ng Diyos ang layunin ni Jeremias bago siya kapanganakan, alam niya ang kapalaran ng mga bansang ito bago ang kanilang pagkahulog. Hindi ito isang hula na ipinanganak ng takot manggerang, ngunit isang babala na ipinanganak ng pag-ibig, isang tawag sa pagsisisi bago bumagsak ang paghatol. Ang pagbagsak ng Babilonya mismo ay nagsisilbing isang paalala. Alalahanin ang kapistahan ni Belshazzar, ang mahiwagang pagsulat sa dingding, Min, Tekel, Yutsen, isang banal na inskripsyon na hinuhulaan ang nalalapit na pagkawasak ng kanyang kaharian. Ang Babilonya, na lungsod ng kamanghamanghang mga tower at walang cap-ars na kayamanan, ay binaba hindi sa pamamagitan ng isang mapanakop na hukbo, ngunit sa pamamagitan ng bigat ng sarili nitong kasamaan, isang malalim na aralin sa mga kahihinatnan ng idolatria at paghihimagsik laban sa makapangyarihan sa lahat. Ito, ang aking mga kaibigan, ay isang mahalagang punto. Ang mga hula na ito ay hindi tungkol sa mga tiyak na lokasyon ng heograpiya, ngunit tungkol sa mga espiritual na kondisyon. Ang Babilonya ay kumakatawan sa diwa ng pagmamataas, ang pagnanasa para sa kapangyarihan, ang pagtanggi sa matuwid na pamamahala ng Diyos. At ang diwa na ito, ang pattern na ito ng paghihimagsik, ay kinopya sa mga edad, na nagpapakita sa mga bansa na ipinagmamalaki ang kanilang sarili sa kanilang lakas, kanilang kayamanan, ang kanilang dapat na kawalan ng kakayahan. At ano ang mga bansa na sinasagisag ng bakal, na malakas, hindi nag-iisang metal? Ang estatwa ni Daniel ay naglalarawan ng bakal bilang isang malakas, awtoridad na imperyo. Ngunit kahit na bakal, malakas tulad nito, ay maaaring bali. Ang mga bansang ito ay hindi mahuhulog mula sa isang panlabas na puwersa, ngunit mula sa loob. Ang hindi pagkakatugma ng kanilang mga elemento, ang panloob na alitan, ang kawalan ng kakayahang pag-isahin ang magkakaibang mga paksayon nito ang magiging kanilang pag-ando. Ang bakal ay gumuho hindi sa ilalim ng martilyo ng isang dayuhang kapangyarihan, ngunit sa ilalim ng bigat ng sarili nitong panloob na mga pagkakasalungatan. Ang fragmentation na ito, ang panloob na pagbagsak na ito, ay isang paulit-ulit na tema sa makahulang salaysay. Susuriin pa natin ang mga hula tungkol sa mga komersyal na bansa, ang mga babala sa mga idolatrous na kaharian, ang nagbabantang-banta ng Gog at Magog, ang simbolikong pagkahulog ng Roma, ang 7 tasa ng galit ng Diyos, ang oras ng malaking pagdurusa, at sa huli, ang maluwalhating bukang liwaywaway ng walang hanggang kaharian ng Diyos. Ngunit sa ngayon, pag-isipan natin ito. Anong mga aspeto ng ating sariling buhay, ang ating sariling mga bansa, ay salamin ng mga katangian ng mga kaharian na ito. Mas malalim tayo sa simbolismo ng rebulto, partikular ang mga binti ng bakal at luwad.
Ang pinaghalong, tandaan, ay hindi isang walang tahi na timpla, ngunit isang malutong na composite, likas na mahina. Nagsasalita ito ng mga volume tungkol sa likas na katangian ng mga imperyo na sumusunod sa malakas, awtoridad na rehimen ang mga kinatawan ng bakal. Nagmamana sila ng isang pamana ng kapangyarihan, isang istruktura na tila hindi matitinag, subalit sila ay panimula. Ang luwad ay kumakatawan sa isang panghihina ng mga prinsipyo ng pundasyon, isang pagbabanto ng mga pangunahing halaga na minsan ay nagpapanatili ng lakas ng bakal. Isipin ito bilang isang unti-unting pagguho ng integridad ng moralidad, isang pagbagsak sa espiritual na sigla, isang gumagapang na pangungutya na pumapalit sa naunang walang tigil na sistema ng paniniwala. Isaalang-alang ang Roman Empire, isang pangunahing halimbawa ng halo ng bakal at luwad na ito. Ang paunang lakas, ang militar ay maaaring, ang mahusay na pamamahala iyon ang bakal. Ngunit habang lumalawak ang imperyo, hamina ang panloob na pagkakaisa nito. Ang pagdagsa ng iba't ibang kultura, ang pagtaas ng katiwalian sa loob ng ranggo, ang pagpapalawak ng agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap, ang unti-unting pagguho ng mga tradisyonal na halaga ng Roma, ito ang hindi mapaniniwalaan na kilabot ng luwad. Ang imperyo, na minsan ay tila walang talo, ay naging bali, mahina, sa huli ay sumuko sa panloob na pagkabulok at panlabas na mga panggigipit. Ang pagbagsak nito ay hindi isang biglaang cataclysm, ngunit isang mabagal, nakakabagabag na pagkabagabag, isang testamento sa pagkasira ng kahit na ang pinakamalakas na imperyo kapag ang kanilang mga pundasyon ay gumuho. Hindi lamang ito pagsusuri sa kasaysayan, ito ay isang espiritual na salamin na sumasalamin sa amin. Dapat nating suriin ang ating sariling mga lipunan, ating sariling mga bansa, sa pamamagitan ng lens na ito. Nasasaksihan ba natin ang isang katulad na pagguho ng mga alituntunin sa moral? Pinapayagan ba natin ang pagtugis ng materyal na kayamanan at kapangyarihan upang mabuo ang mga espiritual na halaga? Ang walang tigil na pagtugis ng pag-unlad na sumisira sa mga pundasyon ng aming mga komunidad, pinapalitan ang mga malakas na unit ng pamilya at mga bono sa lipunan na may isang malawak na individualismo na nag-iiwan sa atin na nakahiwalay at mahina. Ito ang mga mahahalagang katanungan, hindi lamang para sa mga siyentipiko sa politika o istoryador, ngunit para sa bawat isa sa atin ng paisa-isa. Ang makahulang imahinasyon ay hindi inilaan upang pukawin ang takot o kawalan ng pag-asa, ngunit upang maglingkod bilang isang wake-up call. Ito ay isang babala na kahit na ang pinakatila walang talo na mga istruktura ay maaaring mabawasan ng panloob na pagkabulok. Ang pagkabagsak ng rebulto ay hindi isang random na kaganapan, ito ay isang bunga ng mga pagpipilian, ng mga aksyon, ng pag-alis mula sa inorden na landas ng Diyos. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa lakas ng militar o pangingibabaw sa ekonomiya, ngunit sa katwiran, sa hustisya, sa pakikiramay, at sa walang tigil na pananampalataya. Ang mga bansa na kinakatawan ng bakal at luwad ay isang cautionary tale, isang matibay na paalala ng ephemeral na kalikasan ng makapangyarihang kapangyarihan at ang walang katapusang kahalagahan ng espiritual na integridad. Dapat nating malaman mula sa kanilang mga pagkakamali, baka ulitin natin ang kanilang trahedya na kapalaran. Ang pagbagsak ng mga kaharian na ito, tandaan, ay hindi lamang isang bagay ng pagsakop, ito ay isang paghuhusga, isang bunga ng pagtalikod sa Diyos. At iyon, ang aking mga kaibigan, ay isang aralin na hindi natin dapat kalimutan. Ang mga buto ng ating sariling hinaharap ay inihasik sa mga pagpipilian na ginagawa natin ngayon. Nagtatayo ba tayo sa isang pundasyon ng bato, o hindi natin sinasadyang paghahalo ng bakal na may luwad, na lumilikha ng isang istruktura na nakalaan para sa hindi may iwasang pagbagsak? Isaalang-alang ang mga implikasyon ng malalim na tanong na ito. Ang mga sagot, aking mga kaibigan, ay nasa loob ng bawat isa sa ating mga puso at kilos. Mas malalim tayo sa konsepto ng bakal at luwad, hindi lamang bilang isang makasaysayang talinghaga, ngunit bilang isang balangkas para sa pag-unawa sa dinamika ng kapangyarihan, kapwa personal at sosyal. Isaalang-alang ang iyong sariling buhay. Ano ang bakal sa iyong karakter? Ano ang mga malakas, nababanat na mga katangian ng iyong integridad, ang iyong disiplina, ang iyong walang tigil na pangako sa iyong mga halaga? Ito ang mga elemento ng pundasyon, ang bedrock kung saan itinatayo mo ang iyong buhay. Kinakatawan nila ang iyong lakas, ang iyong moral na kumpas,
ang iyong kakayahang makatiis sa mga panggigipit at tukso na hindi maiiwasang itinapon ng buhay ang iyong paraan. Ngunit ano ang tungkol sa luwad? Ano ang mga kahinaan, ang mga lugar kung saan ikaw ay madaling kapitan ng katiwalian o kompromiso? Mayroon bang mga aspeto ng iyong buhay marahil hindi mapigilan ang ambisyon, isang pagkahilig patungo sa pag-iingat sa sarili, o isang pag-aatubili upang harapin ang mga mahihirap na katotohanan na maaaring mapahina ang iyong moral na pundasyon? Ito ang mga hindi mapaniniwalaan na elemento, ang banayad na mga bitak na, kung naiwan na hindi nabibilang, ay maaaring humantong sa isang unti-unting pagguho ng iyong pagkatao. Kinakatawan nila ang potensyal para sa panloob na pagkabulok, ang pagkamaramdamin sa mga panlabas na panggigipit, ang panganib na mawala ang paningin ng iyong tunay na hilaga. Mag-isip ng mga individual sa buong kasaysayan na isinama ang dualidad na ito. Isaalang-alang ang isang malakas na pinuno, na tila walang talo sa kanilang posisyon, ngunit sa huli ay ibinaba ng kanilang sariling mga bahid ang kanilang pagmamataas, ang kanilang kasakiman, ang kanilang kakulangan ng pakikiramay. Ang kanilang bakal, ang kanilang pampulitikang acumen, ang kanilang karisma, ang kanilang paunang pangako sa kanilang mga tao sa huli ay nasobrahan ng luwad, ang kanilang personal na mga pagkabigo, ang kanilang mga kompromiso sa moralidad, ang kanilang pagkamaramdamin sa pag-ulam at katiwalian. Ang kanilang kwento ay isang kwento ng pag-iingat, isang paalala na kahit na ang pinakamalakas na individual ay hindi imyun sa mga kinakailangang epekto ng panloob na pagkabulok. Ang parehong prinsipyo ay nalalapat sa mga organisasyon at bansa. Ang isang umuusbong na kumpanya, na una ay itinayo sa isang malakas na pundasyon ng pagbabago at etikal na kasanayan, ay maaaring makahanap ng sarili na sumuko sa panloob na pagtatalo, kasiyahan, o isang walang tigil na pagtugis ng kita sa gastos ng mga halaga nito. Katulad nito, ang isang bansa, na isang beses na pinag-isa ng isang ibinahaging pangitain at isang pangako sa hustisya, ay maaaring maging bali ng mga panloob na dibisyon, katiwalian, at pagkawala ng pananampalataya sa mga institusyon nito. Ang bakal, ang ibinahaging mga halaga, ang mga malakas na institusyon, ang pakiramdam ng pambansang pagkakaisa ay maaaring unti-unting mabura ng luwad, ang pagpapalawak ng agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap, ang pagtaas ng pampulitikang ekstremismo, ang pagguho ng tiwala sa gobyerno. Ang pag-unawa sa pabago-bago ay mahalaga para sa personal na paglaki at pag-unlad ng lipunan. Kinakailangan nito ang kamalayan sa sarili, isang pagpayag na harapin ang ating sariling mga kahinaan, at isang pangako sa pagbuo ng isang malakas na pundasyon batay sa mahusay na mga prinsipyo sa moral. Hinihiling din nito ang isang kritikal na pagsusuri sa mga institusyon at mga sistema na namamahala sa ating buhay, tinitiyak na itinayo sila sa isang pundasyon ng hustisya, equity, at integridad, sa halip na ang paglilipat ng mga sands ng kahusayan at interes sa sarili. Dapat nating patuloy na pinuhin ang ating bakal, pagpapalakas ng ating mga birtud at pagpapatibay sa ating paglutas, habang maingat na pagkilala at pagtugon sa luwad, ang mga potensyal na kahinaan na maaaring humantong sa ating pagbagsak. Pagkatapos lamang ay inaasahan nating bumuo ng mga istruktura, kapwa personal at sosyal, na tumayo sa pagsubok ng oras. Ngayon, mas malalim ang praktikal na aplikasyon ng talinghaga ng bakal at luwad na ito. Paano natin, sa ating pang-araw-araw na buhay, makilala at tugunan ang luwad bago ito ikompromiso ang integridad ng ating bakal? Nagsisimula ito sa introspection, isang mahigpit na pagsusuri sa sarili na madalas na hindi komportable ngunit hindi may kinakailangan. Tanungin ang iyong sarili, ano ang aking pinakamalalim na halaga? Anong mga prinsipyo ang gumagabay sa aking mga aksyon? Mayroon bang mga pagkakaiba-iba sa pagitan ng aking mga nag-aangkin na halaga at ang aking aktwal na pag-uugali? Hindi ito tungkol sa self-flagellation, ito ay tungkol sa mat-apat na pagtatasa sa sarili. Lahat tayo ay may mga bahid, kahinaan, at mga bulag na lugar. Ang susi ay kinikilala ang mga ito, pag-unawa sa kanilang mga pinagmulan, at pagbuo ng mga diskarte upang mabawasan ang kanilang impluwensya. Isaalang-alang ang hindi mapaniniwalaan na likas na katangian ng mga nagbibigay malay na biases. Halimbawa, ang bias ng kumpirmasyon ay humahantong sa amin upang maghanap ng impormasyon na nagpapatunay sa aming mga paniniwala na umiiral at tanggalin ang katibayan na sumasalungat sa kanila.
Maaari itong bulag sa amin sa mga mahahalagang katotohanan, na ginagawang mahina tayo sa pagmamanipula at hindi magandang pagpapasya. Dapat nating aktibong labanan ito sa pamamagitan ng sinasadya na naghahanap ng magkakaibang mga pananaw, hinahamon ang ating sariling mga pagpapalagay, at yakapin ang intelektual na pagpapakumbaba. Ang isa pang halimbawa ay ang pagkakaroon ng heuristic, kung saan masobrahan natin ang posibilidad ng mga kaganapan na madaling maalala, madalas dahil sa kanilang pagiging malinaw o kamakailang pangyayari. Maaari itong humantong sa hindi makatwiran na mga takot at mga prioridad ng skewed. Upang salungatin ito, kailangan nating umasa sa data at batay sa ebidensya, sa halip na mga emosyonal na reaksyon o katibayan ng anecdotal. Ang paglilinang ng kamalayan sa sarili ay isang patuloy na proseso, na nangangailangan ng patuloy na pagbabantay at isang pagpayag na matuto mula sa ating mga pagkakamali. Humingi ng puna mula sa pinagkakatiwalaang mga mapagkukunan mga mentor, kaibigan, pamilya na handang mag-alok ng nakabubuo na pagpuna, kahit na mahirap marinig. Huwag tanggalin ang hindi pagsang-ayon sa mga opinyon, sa halip, isaalang-alang ang mga ito ng mabuti at gamitin ang mga ito upang pinuhin ang iyong pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Yakapin ang kakulangan sa ginhawa ng pagmuni-muni sa sarili, sa pamamagitan ng prosesong ito na kinikilala natin ang mga bitak sa aming bakal, ang banayad na mga kahinaan na maaaring humantong sa ating pagbagsak. Tandaan, ang maagang pagtuklas at remediation ng mga kahinaan na ito ay mas epektibo kaysa sa pagtatangka upang ayusin ang makabuluhang pinsala sa susunod. Bukod dito, isaalang-alang ang papel ng mga panlabas na panggigipit. Lahat tayo ay nahaharap sa mga tukso, mga panggigipit upang ikompromiso ang ating mga halaga, o upang i-cut ang mga sulok sa pagtugis ng personal na pakinabang. Ang mga panlabas na puwersang ito ay maaaring kumilos bilang mga catalysts, pinapalala ang mga pre-umiiral na mga kahinaan at pabilis ang pagguho ng ating moral na pundasyon. Ang pagbuo ng pagiging matatag sa mga panggigipit na ito ay pinakamahalaga. Nangangailangan ito ng isang malakas na pakiramdam ng sarili, isang malinaw na pag-unawa sa aming mga halaga, at ang lakas ng loob na tumayo para sa kung ano ang pinaniniwalaan natin, kahit na mahirap o hindi popular. Ito ay nagsasangkot ng pagtatakda ng mga hangganan, na nagsasabing, hindi, kung kinakailangan, at pag-prioritize ng integridad sa kahusayan. Isipin ito bilang pagbuo ng isang malakas na immune system para sa iyong pagkatao, isa na maaaring epektibong pigilan ang mga nakakapinsalang impluwensya ng panlabas na mundo. Nangangailangan ito ng patuloy na pagpapalakas, tulad ng hinihiling ng pisikal na fitness sa regular na ehersisyo. Ang pagtatayo ng resilience na ito ay hindi tungkol sa pagiging hindi kilalang kilala sa mga panlabas na panggigipit, ito ay tungkol sa pagbuo ng kapasidad upang ma-navigate ang mga ito ng epektibo. Isipin ito tulad ng isang barko na nag-eye-weather ng isang bagyo. Ang isang matibay na daluyan, maayos na pinapanatili at dalubhasa na na-navigate, ay maaaring makatiis kahit na ang mabangis na bagyo. Katulad nito, ang isang malakas na compass sa moral, kasabay ng mahusay na paghuhusga, ay nagbibigay daan sa amin upang mag-navigate sa magulong tubig ng mga hamon sa buhay. Tungkol nito sa pag-unawa sa mga puwersa sa paglalaro, pag-asang mga potensyal na banta, at pagkakaroon ng mga kasanayan upang umangkop at tumugon ng naaayon. Ito ay nagsasangkot ng paglilinang ng isang malalim na pag-unawa sa iyong sariling mga halaga. Ano ang tunay na mahalaga sa iyo? Anong mga prinsipyo ang hindi mapag-aalinlangan? Ano ang nais mong ipaglaban? Gumugol ng oras na sumasalamin sa mga katanungang ito. Isulat ang mga ito, talakayin ang mga ito sa mga mapagkakatiwalaang tagapayo. Ang mas malinaw ang iyong pag-unawa sa iyong mga pangunahing halaga, mas malakas ang iyong moral na kumpas, at hindi gaanong madaling kapitan na ikaw ay sa mga panlabas na panggigipit na sumasalungat sa kanila. Isaalang-alang ang kapangyarihan ng mentorship. Maghanap ng mga individual na naglalagay ng mga katangiang hinahangaan at hangarin mo. Alamin ang kanilang mga aksyon, alamin mula sa kanilang mga karanasan, at hahanapin ang kanilang patnubay. Ang isang mentor ay maaaring magbigay ng napakahalagang pananaw, nag-aalok ng suporta at paghihikayat sa mga mapaghamong oras. Maaari silang kumilos bilang isang tunog ng tunog, na tumutulong sa iyo upang linawin ang iyong mga saloobin at gumawa ng mga maayos na desisyon. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng pag-aaral mula sa mga tagumpay at pagkabigo ng iba.
Tandaan, ang pagpapabuti ng sarili ay isang paglalakbay, hindi isang patutunguhan. Magkakaroon ng mga pag-aalsa, sandali ng kahinaan, at mga oras na natitisod ka. Mahalaga na tingnan ang mga karanasan na ito hindi bilang mga pagkabigo, ngunit bilang mga pagkakataon para sa paglaki at pag-aaral. Suriin kung ano ang mali, kilalanin ang mga kadahilanan na nag-aambag, at bumuo ng mga diskarte upang maiwasan ang mga katulad na sitwasyon mula sa paglitaw sa hinaharap. Ang prosesong ito ng patuloy na pagmuni-muni sa sarili at pagbagay ay mahalaga para sa pagbuo ng pagiging matatag at pagpapalakas ng iyong pagkatao. Bukod dito, linangin ang isang mindset ng paglago. Yakapin ang mga hamon bilang mga pagkakataon para sa pag-aaral at pag-unlad. Tingnan ang mga pag-setback bilang pansamantalang mga hadlang, sa halip na permanenteng pagkatalo. Maniwala sa iyong kakayahan upang malaman at pagbutihin, at aktibong maghanap ng mga bagong karanasan na nagtutulak sa iyo na lampas sa iyong kaginhawaan zone. Ang mindset na ito ay nagtataguyod ng resilience, na nagpapahintulot sa iyo na mag-bounce pabalik mula sa kahirapan at lumitaw ng mas malakas kaysa sa dati. Ito ay tungkol sa pagyakap sa proseso ng patuloy na pagpapabuti, patuloy na nagsusumikap na maging isang mas mahusay na bersyon ng iyong sarili. Hindi ito isang pasibo na proseso, nangangailangan ito ng aktibong pakikipag-ugnayan, pare-pareho na pagsisikap, at isang walang tigil na pangako sa pagpapabuti ng sarili. Ito ay isang panghabambuhay na pagtugis, isang palaging pagpipino ng iyong pagkatao, isang walang tigil na pagsusumikap para sa kahusayan. Isipin ito bilang pag-sculpting ng isang obra maestra, isang proseso ng patuloy na pagpipino, na tumatakbo sa mga pagkadilim, na inilalantad ang kagandahan sa loob. Ang proseso mismo ay mahalaga, kung hindi higit pa, kaysa sa pangwakas na resulta. Ang paglalakbay ng pagpapabuti ng sarili ay isang testamento sa iyong pangako, iyong dedikasyon, at ang iyong walang tigil na hangarin ng kahusayan. Ito ay isang testamento sa iyong lakas ng pagkatao. At nagsasalita ng lakas ng pagkatao, pag-usapan natin ang tungkol sa integridad. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa mga iligal na aktibidad, ito ay tungkol sa pag-align ng iyong mga aksyon sa iyong mga halaga, kahit na mahirap. Ito ay tungkol sa katapatan sa lahat ng iyong pakikitungo, transparency sa iyong komunikasyon, at pananagutan para sa iyong mga aksyon. Isaalang-alang ito, ipinakita ka sa isang kapaki-pakinabang na pagkakataon, ngunit nagsasangkot ito ng baluktot na panuntunan, isang maliit na kompromiso, isang bagay na hindi kinakailangang mapasukan ka. Ang tukso ay naruroon, ang potensyal na gantimpala na makabuluhan. Dito nasubak ang integridad. Ang isang tao na may malakas na pagkatao ay pipigilan ang tukso, pagpili ng punong-punong landas, kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng panandaliang pakinabang. Tandaan, ang iyong reputasyon ay itinayo sa isang pundasyon ng integridad, kapag nakompromiso, hindi ka pani-pani-walang mahirap muling itayo. Mag-isip tungkol sa pangmatagalang implikasyon ng iyong mga pagpipilian. Ang mga panandaliang desisyon na hinimok ng agarang kasiyahan ay madalas na humantong sa panghihinayang at pangmatagalang mga kahihinatnan. Linangin ang kakayahang mag-isip ng madiskarteng, upang isaalang-alang ang mga potensyal na ramifications ng iyong mga aksyon bago ka kumilos. Nangangailangan ito ng pasensya, disiplina, at isang pagpayag na maantala ang kasiyahan para sa isang mas malaking gantimpala sa hinaharap. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang totoong tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pagkamit ng isang tiyak na kinalabasan, ito ay tungkol sa paglalakbay, proseso, at ang karakter na itinatayo mo sa daan. Galugarin natin ang konsepto ng pagiging matatag. Itinapon ng buhay ang mga curveballs. Ang mga pagkabigo, pag-setback, at pagkabigo ay hindi maiiwasan. Ang susi ay hindi upang maiwasan ang mga ito, ngunit upang malaman mula sa kanila. Paano ka tumugon kapag nahaharap sa kahirapan? Nagdurog ka ba sa ilalim ng presyon, o tumaas ka ba sa okasyon? Bumuo ng mga diskarte para sa pagkaya sa stress at pagtagumpayan ng mga hamon. Maaaring kasangkot ito sa paglilinang ng positibong pag-uusap sa sarili, pagsasanay ng pag-iisip, pagbuo ng isang malakas na network ng suporta, o humingi ng tulong sa propesyonal kung kinakailangan. Ang nababanat ay hindi tungkol sa pag-iwas sa sakit, ito ay tungkol sa pagbuo ng kaisipan at emosyonal na lakas upang mag-navigate sa pamamagitan nito, upang malaman mula dito, at lumitaw ng mas malakas sa kabilang panig.
Isipin ito bilang isang kalamnan, maaari mong palakasin ang pare-pareho na pagsasanay. Kung mas nahaharap mo ang kahirapan at pagtagumpayan ito, mas malakas ang iyong pagiging matatag. At sa wakas, tandaan ang kahalagahan ng patuloy na pag-aaral. Ang mundo ay patuloy na umuusbong, at ganoon din ang dapat mo. Yakapin ang buhay na pag-aaral, aktibong naghahanap ng mga bagong kaalaman at kasanayan. Magbasa ng mga libro, dumalo sa mga workshop, kumuha ng mga online na kurso, makisali sa mga makabuluhang pag-uusap, at haminin ang iyong sariling mga pagpapalagay. Huwag tumigil sa pagtatanong, huwag tumigil sa paggalugad, huwag tumigil sa paglaki. Hindi lamang ito tungkol sa pagkuha ng mga bagong impormasyon, ito ay tungkol sa paglilinang ng isang mindset ng pag-usisa, uhaw sa kaalaman, at isang pagpayag na umangkop at magbago. Kung mas natututo ka, mas madaling iakma ka, mas mahusay na kagamitan na mag-navigate ka sa pagiging komplikado ng buhay at makamit ang iyong mga layunin. Ang hangarin na ito ng kaalaman ay hindi isang lahi, ito ay isang marathon, isang paglalakbay ng patuloy na pagtuklas at pagpapabuti sa sarili. Yakapin ang proseso, tamasahin ang pagsakay, at huwag tumigil sa pag-aaral. Ngayon, mas malalim natin ang praktikal na aplikasyon ng mga alituntuning ito. Paano mo talaga malilinang ang mga katangiang ito sa loob mo? Hindi ito isang pasibo na proseso, nangangailangan ito ng malay-tao na pagsisikap at pare-pareho na kasanayan. Magsimula tayo sa integridad. Isaalang-alang ang isang senaryo, nagtatrabaho ka sa isang proyekto, at natuklasan mo ang isang makabuluhang kapintasan sa iyong trabaho. Ang deadline ay lumulubog, at ang pag-aayos ay nangangahulugang nawawala ang deadline. Ang madaling landas ay ang pagtakpan sa ibabaw nito, umaasa na hindi ito napapansin. Ngunit ang punong-punong landas, ang landas ng integridad, ay kilalanin ang kapintasan, ituwid ito, at tanggapin ang mga kahihinatnan, kahit na nangangahulugang nahaharap ito sa pagpuna o nawawala ang deadline. Nagpapakita ito ng tunay na karakter. Ito ay tungkol sa pagpili ng tamang pagkilos, anuman ang mga potensyal na panandali ang kahihinatnan. Nagtatayo ito ng tiwala, hindi lamang sa iyong mga kasamahan o kliyente, kundi pati na rin sa iyong sarili. Ito ay nagtataguyod ng isang pakiramdam ng paggalang sa sarili at pinalakas ang iyong pangako sa iyong mga halaga. Ang madiskarteng pag-iisip ay hindi lamang tungkol sa pagpaplano, ito ay tungkol sa paghihintay. Ito ay tungkol sa pagsasaalang-alang ng iba't ibang mga sitwasyon, potensyal na mga hadlang, at mga alternatibong diskarte. Bago ka sumakay sa anumang makabuluhang pagsisikap, maglaan ng oras upang mapa ang iyong plano. Isaalang-alang ang mga potensyal na hadlang sa kalsada. Bumuo ng mga plano sa contingency. Ang proactive na diskarte na ito ay hindi lamang madaragdagan ang iyong mga pagkakataon ng tagumpay, ngunit magbigay din sa iyo upang hawakan ang mga pag-setback ng mas epektibo. Mag-isip tungkol sa chess, halimbawa. Ang isang bihasang chess player ay hindi lamang nakatuon sa kanilang agarang paglipat, inaasahan nila ang paglipat ng kanilang kalaban ng maraming mga hakbang sa unahan, pinaplano ang kanilang diskarte ng naaayon. Ang pananaw na ito ay mahalaga sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang pagbuo ng katatagan ay nangangailangan ng pag-unawa sa iyong mga nag-trigger. Anong mga sitwasyon o kaganapan ang may posibilidad na maging sanhi ka ng stress o mapuspos ka? Kapag nakilala mo ang mga nag-trigger na ito, maaari kang bumuo ng mga mekanismo ng pagkaya. Maaari itong kasangkot sa mga diskarte sa pag-iisip tulad ng pagmumuni-muni o malalim na pagsasanay sa paghinga upang pamahalaan ang stress sa sandaling ito. Maaari rin itong kasangkot sa pagbuo ng isang malakas na network ng suporta ng mga kaibigan, pamilya, o mentor na maaaring mag-alok ng emosyonal na suporta at gabay sa panahon ng mapaghamong mga oras. Tandaan na ang paghanap ng propesyonal na tulong ay hindi isang tanda ng kahinaan, ito ay isang tanda ng lakas at kamalayan sa sarili. Ang isang therapist ay maaaring magbigay ng mahalagang mga tool at diskarte para sa pagbuo ng pagiging matatag at epektibong pamamahala ng stress. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng pakikiramay sa sarili. Maging mabait sa iyong sarili sa mga mahihirap na oras. Kilalanin ang iyong mga pakikibaka ng walang paghuhusga, at tandaan na ang mga pag-setback ay isang normal na bahagi ng buhay. Sa wakas, ang patuloy na pag-aaral ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili. Hindi lamang ito tungkol sa pagkuha ng mga bagong kasanayan, ito ay tungkol sa pagpapalawak ng iyong mga abot-tanaw,
hinahamon ang iyong mga pagpapalagay, at pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Yakapin ang magkakaibang mga karanasan sa pag-aaral. Huwag limitahan ang iyong sarili sa tradisyonal na mga setting ng pang-edukasyon. Galugarin ang iba't ibang mga estilo ng pag-aaral at pamamaraan. Hanapin kung ano ang pinakamahusay na gumagana para sa iyo at gumawa ng pag-aaral ng isang habambuhay na hangarin. Maaaring kasangkot ito sa pagsali sa isang club, pagdalo sa isang pagawaan sa isang paksa na interesado sa iyo, o simpleng pag-alay ng oras bawat araw sa pagbabasa o pakikinig sa mga podcast. Ang susi ay upang gawin ang pag-aaral ng isang mahalagang bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain, isang ugali na nagpayaman sa iyong buhay at pinapanatili kang lumalaki at umuusbong. Tandaan, ang pag-aaral ay hindi lamang tungkol sa pag-iipon ng kaalaman, ito ay tungkol sa paglilinang ng isang mindset ng paglago, isang paniniwala na ang iyong mga kakayahan at katalinuhan ay maaaring mabuo sa pamamagitan ng dedikasyon at masipag. At nagdadala sa atin sa mahalagang elemento ng pagmuni-muni sa sarili. Madali itong mahuli sa buhawi ng pang-araw-araw na buhay, na patuloy na tumutugon sa panlabas na pampasigla. Ngunit upang tunay na bumuo ng pagiging matatag at makamit ang pangmatagalang tagumpay, kailangan mong regular na umatras at suriin ang iyong mga karanasan, iyong mga aksyon, at iyong mga reaksyon. Hindi ito tungkol sa pagpuna sa sarili, ito ay tungkol sa pag-unawa sa sarili. Ang journal ay maaaring maging isang napakahalagang tool dito. Mag-alay ng ilang oras bawat araw o linggo upang isulat ang iyong mga saloobin at damdamin, na sumasalamin sa iyong mga tagumpay at pagkabigo, ang iyong mga hamon at tagumpay. Suriin ang iyong mga pattern ng pag-uugali. Ano ang ginagawa mo ng maayos? Saan ka maaaring pagbutihin? Anong mga aralin ang natutunan mo sa iyong mga pagkakamali? Ang matapat na pagtatasa sa sarili ay mahalaga para sa paglaki. Ang isa pang makapangyarihang pamamaraan ay ang paglinang ng isang maalalahanin na kamalayan ng iyong emosyon. Bigyang pansin kung ano ang nararamdaman mo sa buong araw, nang walang paghuhusga. Pansinin ang mga pisikal na sensasyong nauugnay sa iba't ibang emosyon. Ang kamalayan na ito ay nagbibigay daan sa iyo upang maunawaan ang iyong emosyonal na tanawin ng mas mahusay, na kinikilala ang mga potensyal na nag-trigger at pagbuo ng mga diskarte para sa pamamahala ng mahirap na emosyon. Isaalang-alang ang pagsasanay sa pag-iisip ng pag-iisip, kahit na sa loob lamang ng ilang minuto bawat araw. Ang focus sa kasalukuyang sandali ay makakatulong sa iyo na makawala mula sa labis na mga saloobin at damdamin, na nagtataguyod ng isang kalmado at kailanman. Tandaan, ang pagbuo ng katatagan ay hindi isang linear na proseso, ito ay isang patuloy na paglalakbay. Magkakaroon ng mga pag-aalsa, hamon, at sandali ng pag-aalinlangan. Mahalaga na yakapin ang mga karanasan na ito bilang mga pagkakataon para sa pag-aaral at paglaki. Huwag matakot na humingi ng tulong kapag kailangan mo ito. Ang paligid ng iyong sarili ng isang sumusuporta sa network ng mga kaibigan, pamilya, at mentor ay maaaring magbigay ng paghihikayat at gabay na kailangan mo upang mag-navigate ng mga mahihirap na oras. Tandaan, ang lakas ay hindi tungkol sa hindi pagbagsak, ito ay tungkol sa pagbalik sa tuwing mahuhulog ka. At sa bawat oras na bumalik ka, lumitaw ka ng mas malakas, mas nababanat, at higit na may kamalayan sa sarili. Ang prosesong ito ng pag-aaral mula sa mga pag-aalsa, pag-adapt upang magbago, at nagtitiyaga sa harap ng kahirapan ay kung ano ang tunay na tumutukoy sa pagiging matatag. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang mindset ng patuloy na paglaki at pagpapabuti, palaging nagsusumikap na maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. At iyon, ang aking kaibigan, ay isang paglalakbay na nagkakahalaga ng pagsisimula. Isaalang-alang, halimbawa, ang atleta na nahaharap sa paulit-ulit na pagkatalo. Hindi sila sumuko, sinuri nila ang kanilang pagganap, ayusin ang kanilang pagsasanay, at bumalik ng mas malakas. Iyon ay nababanat sa pagkilos. Ito ay tungkol sa patuloy na pagtugis ng kahusayan, kahit na sa harap ng kahirapan. Tungkol ito sa pag-unawa na ang kabiguan ay hindi kabaligtaran ng tagumpay, ito ay isang hakbang na bato patungo dito. Kaya yakapin ang mga hamon, alamin mula sa iyong mga pagkakamali, at patuloy na sumulong. Ang landas sa pagiging matatag ay aspultado ng parehong tagumpay at pagdurusa, ngunit ang paglalakbay mismo ay kung ano ang mga hugis at nagpapalakas sa iyo. Huwag mahiya ang layo sa mga paghihirap,
Yakapin sila bilang mga pagkakataon para sa paglaki. At tandaan na ang lakas na iyong binuo sa kahabaan ng paraan ay magiging napakahalaga, hindi lamang sa pagtagumpayan ng mga hamon, kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa mga tagumpay na higit pa. Ngayon, mas malalim natin ang praktikal na aplikasyon ng pagbuo ng katatagan. Ang isang hindi kapani-paniwalang epektibong diskarte ay ang pagbuo ng isang malakas na pakiramdam ng pakikiramay sa sarili. Kadalasan, kami ay ang aming sariling pinakamasamang kritiko, pinalo ang ating sarili sa mga pagkakamali at pag-aalsa. Ang pagpuna sa sarili na ito ay nagpapalala lamang sa mga hamon na kinakaharap natin, na pinipigilan ang ating kakayahang mabawi at sumulong. Ang pakikiramay sa sarili, sa kabilang banda, ay nagsasangkot sa paggamot sa iyong sarili ng parehong kabaitan at pag-unawa ay mag-aalok ka ng isang malapit na kaibigan na nahaharap sa mga katulad na paghihirap. Kilalanin ang iyong mga pakikibaka ng walang paghuhusga, na kinikilala na ang lahat ay nagkakamali at nakakaranas ng mga pag-aalsa. Magsanay sa sarili, pagpapakawala ng pangangailangan na maging perpekto. Hindi ito nangangahulugang hindi papansin ang iyong mga pagkakamali, nangangahulugan ito na kilalanin ang mga ito, pag-aaral mula sa kanila, at paglipat ng hindi naninirahan sa muling pagtanggap sa sarili. Ang isa pang pangunahing elemento ay ang paglilinang ng isang positibong mindset. Hindi ito nangangahulugang hindi papansin ang mga negatibong emosyon o nagpapanggap na ang lahat ay palaging perpekto. Sa halip, ito ay tungkol sa pagtuon sa mga positibong aspeto ng iyong buhay, kahit nasa gitna ng mga paghihirap. Magsanay ng pasasalamat, regular na sumasalamin sa mga bagay na pinapasasalamatan mo. Ang simpleng kilos na ito ay maaaring makabuluhang ilipat ang iyong pananaw, na tumutulong sa iyo na pahalagahan ang kabutihan sa iyong buhay at pag-aalaga ng isang mas maasahin na pananaw. Bukod dito, hamanin ang mga negatibong saloobin at palitan ang mga ito ng mas positibo at makatutuhanang mga. Nangangailangan ito ng malay-tao na pagsisikap, ngunit ang mga benepisyo ay mahusay na nagkakahalaga ng pamumuhunan. Halimbawa, sa halip na isipin na, hindi ko na ito malalampasan, subukan, ito ay mahirap, ngunit natalo ko ang mga paghihirap bago, at magagawa ko itong muli, ang pag-reframing ng iyong mga saloobin ay maaaring makabuluhang makakaapekto sa iyong emosyonal na estado at ang iyong kakayahang makayanan ang kahirapan. Isaalang-alang ang lakas ng paggunita. Isipin ang iyong sarili na matagumpay na mag-navigate ng mga hamon, pagtagumpayan ang mga hadlang, at pagkamit ng iyong mga layunin. Ang regular na paggunita ng mga positibong kinalabasan ay maaaring mapalakas ang iyong kumpiyansa at pagganyak, na tinutulungan kang maniwala sa iyong kakayahang pagtagumpayan ang kahirapan. Ang pag-iisip ng pag-iisip na ito ay maaaring maghanda sa iyo para sa mga sitwasyon sa totoong buhay, pagbabawas ng pagkabalisa at pagtaas ng iyong pakiramdam ng pagiging epektibo sa sarili. Pagsamahin ang paggunita sa mga pagpapatunay mga positibong pahayag na nagpapatibay sa iyong mga paniniwala tungkol sa iyong mga kakayahan. Ang pag-uulit ng mga pagpapatunay na ito araw-araw ay makakatulong sa pag-reprogram sa iyong hindi malay-isip, na pag-aalaga ng isang mas nababanat at maasahin na pananaw. Tandaan, ang iyong mga saloobin ay humuhubog sa iyong mga damdamin at kilos, kaya linangin ang mga positibong kaisipan upang makabuo ng pagiging matatag. Ang holistic na diskarte na ito, na pinagsasama ang pakikiramay sa sarili, isang positibong mindset, at paggunita, ay lumilikha ng isang malakas na pundasyon para sa pag-navigate sa hindi maiiwasang pag-aalsa ng buhay. Ito ay tungkol sa aktibong paghubog ng iyong panloob na tanawin upang mas mahusay na makatiis sa mga panlabas na bagyo. Mas malalim tayo sa praktikal na aplikasyon ng mga alituntuning ito. Mag-isip tungkol sa isang tiyak na hamon na kinakaharap mo ngayon. Marahil ito ay isang mahirap na proyekto sa trabaho, isang makitid na relasyon, o isang personal na layunin na nakakaramdam ng hindi mailap. Ngayon, ilapat ang lens ng pakikiramay sa sarili. Sa halip na mapahamak ang iyong sarili para sa hindi pagkamit ng pagiging perpekto o pakiramdam na labis, kilalanin ang kahirapan ng sitwasyon. Sabihin mo sa iyong sarili, ito ay matigas, at okay na maramdaman ito. Kilalanin na ang pakikipaglaban ay isang normal na bahagi ng karanasan ng tao. Hindi kami mga makina, hindi kami idinisenyo upang gumana ng walang kamali-mali sa lahat ng oras. Susunod, linangin natin ang positibong pag-iisip. Kilalanin ang isang maliit na positibong aspeto na may kaugnayan sa hamon na ito. Kahit na sa mga pinakamahirap na sitwasyon,
karaniwang may positibong mahahanap. Marahil ito ang pagkakataon para sa paglaki, ang pagkakataon na malaman ng isang bagong kasanayan, o ang suporta na natatanggap mo mula sa iba. Tumutok sa positibong aspeto na iyon, at hayaan itong may angkin ang iyong pananaw. Isulat ito, panatilihin itong nakikita bilang isang paalala. Ang malay tao na kilos na ito ng paghahanap ng mabuti, kahit gaano kaliit, ay makakatulong na ilipat ang iyong focus na malayo sa labis na negativity at patungo sa isang mas may pag-asa na pananaw. Ngayon, dalhin natin ang paggunita. Ipikit ang iyong mga mata. Isipin ang iyong sarili na matagumpay na mag-navigate sa hamon na ito. Tingnan ang iyong sarili na pagtagumpayan ang mga hadlang, nakakaramdam ng tiwala at may kakayahang. Pakiramdam ang pakiramdam ng nagawa habang nakamit mo ang iyong nais na kinalabasan. Huwag lamang may larawan ang resulta ng pagtatapos, ay visualize ang mga hakbang sa kahabaan. Isipin ang iyong sarili na nagpapakita ng pagiging matatag, pag-adapt sa mga pag-aalsa, at pag-aaral mula sa iyong mga pagkakamali. Ang mas malinaw at detalyado ang iyong paggunita, mas malakas ang epekto nito. Gawin itong pang-araw-araw na kasanayan, kahit na sa loob lamang ng ilang minuto bawat araw. Sa wakas, isama ang mga pagpapatunay. Ang mga positibong pahayag ng craft na nagpapatibay sa iyong paniniwala sa iyong kakayahang pagtagumpayan ang hamon na ito. Ang mga pagpapatunay na ito ay dapat na tiyak at makapaniwala. Sa halip na isang pangkaraniwang, ako ay malakas, subukan ng isang bagay tulad ng, may kakayahang pamamahala ng proyektong ito ng epektibo, o, nagtatayo ako ng mas malakas na kasanayan sa komunikasyon sa aking mga relasyon. Ulitin ang mga pagpapatunay na ito ng maraming beses sa isang araw, sa harap ng isang salamin, na nakikipag-ugnay sa iyong sarili. Pakiramdam ang kapangyarihan ng mga salitang ito habang pinag-uusapan mo ang mga ito. Ang pare-pareho na pampalakas na ito ay makakatulong sa pagreprograma ng iyong hindi malay na pag-iisip, pagbuo ng kumpiyansa at pagpapalakas ng isang paniniwala sa iyong kakayahang magtagumpay. Maaari mong gawin ngayon upang isama ang sarili, positibong pag-iisip, paggunita, at pagpapatunay sa iyong buhay.